Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po dito sa naging reaction din ni Congressman Kiko Barsaga po mga kabida. Patungkol ho sa naging statement ni PCO Undersecretary Claire Castro po mga kabida, na medyo nakakaintriga po ito nakakabahala at the same time. Bakit? Kasi mantakin nyo ito babasahin ko lang po mga kabida. Ito pong post po ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang Facebook account. Po? Okay? Actually, posted po ito mga kabida 9 hours ago. Ito yung kanyang caption ho dito. Response to a statement made by PCO Claire Castro. Ayan. Ano bang sinabi ni Yusek Castro mga kabida na nakakaintriga at the same time nakakabahala po Okay, eto po. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakausap sa kanyang yumaong ama. Anong ibig sabihin ho dito? Hindi na raw natutulog si Pangulong Marcos sa kakausap ho sa kanyang ama na matagal na pong namatay, mga kabida? Okay? Ibig sabihin ho ba dito, walang tulugan po ito? Parang ala Kuya Germs? Hindi na natutulog sa kakausap ho ni Pangulong Marcos sa kanyang ama. Mas matindi pa po ito hong reaction po ni Congressman Barsaga ho dito, mga kabida. Ano bang sinabi po ni Congressman Barsaga? Mas malala na pala sa adik si Marcos. Mas malala na pala sa adik daw ito hong si Pangulong Marcos. Mantakin nyo yung adik po halos hindi na yan natutulog, mga kabida. O itong si Marcos, hindi rin halos natutulog dahil kinakausap daw yung kanyang ama, mga kabida. So, ibig sabihin ho dito, gabi-gabi po, kinakausap po ni Pangulong Marcos itong kanyang ama, Ano kaya pinag-usapan po nila, mga kabida, kung totoo po itong post po ni Congressman Kiko Barsaga, Eto, may reaction din ito hong si Rob Rances ho dito, sa sinabi po ni Yusek Castro. Ito din, iba yung kanyang post po dito, Actually, sinabi daw ito ni Yusek Castro mga kabida noong October 16, 2025, Ang reaction po dito ni Dr. Rob Rances, ay, iba na yan, madam. Ayun. Actually, sa totoo lang nakakabahala po ito, mga kabida. Kung totoo man po itong ito yung sinabi po ni Yusek Castro po, na hindi na raw o halos hindi na raw natutulog ang Pangulo, mga kabida, sa kakausap ho sa kanyang ama. Bakit pala? Nagsusumbong ito hong si Pangulong Marcos sa kanyang ama sa mga nangyayari po, sa kanyang administrasyon, mga kabida. Baka naman po, pressured ito hong si Pangulong Marcos po ngayon, na hindi na po niya alam kung ano po yung kanya hong gagawin ho dito, sa mga nangyayari po sa kanyang paligid, sa kanyang administrasyon, mga kabida. Kaliwat ka ng batikos dahil ho sa issue po ng corruption, Okay? Sino hong Pangulong hindi ho magkaroon po ng peace of mind ho dito, mga kabida? Na halos lahat po sa kanya sinisisi po, mga kabida. Ang daming problema ho ang Marcos administration. In fact, itong issue po ng corruption po, mga kabida, kahit ano-ano na lang po yung sinasabi po ng Malacanang. Okay? Iba-iba na po yung kanila hong itinuturo ho dito, mga kabida, na may kasalanan, po. Okay? Pati yung previous administration, itinuro na po, nasa kanila nag-umpisa daw ito, po, mga kabida. Diba? Sa palagay ko po, hindi po nakapagtataka kung sasabihin po ito ni Yusek Claire Castro po, mga kabida, na halos hindi na po natutulog ang Pangulo, po. Kasi po, ang tindi ho ng problema po ng Marcos administration, Okay? Matindi po talaga, mga kabida, na kailangan hong overnight maghahanap po ng paraan paano ho
ito po ay ma-address mga kabida, ano? Maliban ho sa issue po ng corruption, andyan yung kawalan po daw ng direksyon ng Marcos administration, ano, mga kabida. Yun daw sinasabi po na matumal daw yung investment ho, ano, mula sa mga negosyante sa ibang bansa po mga kabida dito sa Pilipinas. Isang indikasyon po ito na nawawalan na daw ng tiwala, ano, ito hong international business community po sa Pilipinas. Yun palang statement po mga kabida, ano, ni dating Senador Gregorio Honasan kung saan po ay napansin po niya, ano, na wala na raw nagpadala po ng tulong o aid, ano, mula sa iba't ibang organisasyon, ano, sa ibang bansa mga kabida, ano. Dito sa Pilipinas, katulad na lang po sa nangyari dyan sa Cebu, ano, mayroon pong lindol at ang dami hong mga apektado ko dito mga kabida. Usually pag ganyan may mga tulong na natatanggap po tayo mula sa iba't ibang organisasyon, ano, sa buong mundo walang nangyari daw Anong ibig sabihin? Indikasyon daw yan mga kabida na nawalan na raw ng tiwala po, ano, ang international community po sa Pilipinas. Baka naman daw nag-iisip ito pong mga international organization po, ano, na kung magbibigay ho sila ng tulong sa Pilipinas, mapunta lang daw sa corruption, ano. Honestly, no na kasi itong corruption issue po, ano, sa Pilipinas mga kabida, sa international community, ano po. Okay? Yun palang statement po ni Congressman Kiko Barsaga mga kabida, no? Yung kanyang panawagan na people power po umabot na po sa international scene, ano? Mga kabida. Kinagat po ng mga international television networks. Yun, matindi po yun. Kasi mas lalo hong nabulgar po mga kabida sa buong mundo, ano? Kung ano po yung kalagayan po ng Pilipinas. Okay? Kung ano yung kalagayan po ng Pilipinas, mga kabida. Nakakahiya talaga, no? Yung sitwasyon ho natin dito, tapos pilit hong tinatakpan po ng gobyerno na okay ang Pilipinas, mga kabida. Wala hong nangyari, which is hindi naman po maganda, no? Tsaka pangalawa, yung pag-address ho sa corruption sa ating bansa, mga kabida, medyo questionable din. Kasi para hong may tinatakpan po, ano? May mga investigasyon nga, ano, na ginagawa daw. Pero ang direksyon ho sa investigasyon na ito, para hong may pinagtatakpan ho dito, ano, mga kabida. Mantakin nyo, hanggang ngayon, wala pa pong malinaw po kung sino yung mastermind. Wala pa pong malinaw kung makukulong ba ito pong mga sangkot ho dito, ano? Okay? Yung sinasabi ho nilang mastermind na si Congressman Zaldico, ano? Hanggang ngayon, hindi pa po malinaw mga kabida kung ano na po ang estado po sa kanya. Marami hong nagsasuggest na kailangan na pong i-cancela yung kanya hong passport, ano? Para mapilitan po ito hong si Zaldico, mga kabida, na bumalik po ng bansa, ano? Para sagutin ito hong mga aligasyon laban sa kanya. Pero para bang wala hong ginagawa ang gobyerno. At sa katunayan po, ang impresyon ho ngayon, mga kabida, no, na parang nag-aabogado daw ito hong Department of Foreign Affairs. Pinagtatakpan ito hong si Congressman Zaldico, ano, mga kabida. Wala ho silang ginagawa para kansilahin ito hong passport, ano, ni Congressman Zaldico. Kasi po, ganito kasi yan. Pag kansilado na po, ano, ito hong passport po ni Congressman ko, wala na po siyang magagawa ho dito, ano, mga kabida, kundi bumalik na po ng Pilipinas. Kasi otherwise, makukulong siya, ano, sa ibang bansa. Kapag siya po ay mahuli po, mga kabida, na illegal yung kanyang pananatili po doon, ano. Ngayon pa lang, hindi nga alam ng Department of Justice, ano, at ng gobyerno, mga kabida, kung saan na po ito hong si Congressman Zaldico, ano po. Kung ibang criminal po yan, nagpapatulong na po yan, ano, mga kabida, sa Interpol. Kini-question din ngayon, ano, mga kabida, yung inability po
ng Department of Justice na humingi po ng tulong mula sa Interpol, mga kabida, na kadalasan yun yung ginagawa po ng DOJ, sa mga fugitive na mga Pilipino, mga kabida, sa ibang bansa. Isa na po dyan, yung nangyari ho kay Congressman Arnie Teves, mga kabida. Anong ginawa po ni Teves? Anong ginawa po ng gobyerno? Ginipit po ito hong si Teves po, mga kabida. Kaya yun, naibalik po dito sa Pilipinas. Alright? So yun lang po isa po sa mga konkretong halimbawa po na meron pong magagawa ang gobyerno para ma-address itong issue po ng corruption sa Pilipinas, mga kabida. Pero kaso lang iba yung naging direksyon daw, mga kabida. Kaya itong statement po ni Yusek Castro, na hindi na raw halos natutulog ang Pangulo sa kakausap po sa kanyang ama. Ito, indikasyon po ito, mga kabida, na medyo nahihirapan na po ang Pangulo, sa kakaisip po siguro, kung ano po yung gagawin, para mapahupa yung galit po ng taong bayan, mga kabida. Baka naman po kinukonsulta po ng Pangulo yung kanyang ama, mga kabida. O ano yung mga strategy niya, nung siya po ay Pangulo po ng Pilipinas. Kung maalala po ninyo, ganun din yung nangyari po kay Pangulong Marcos, Okay? Inabot po ng samot-saring mga protesta po, mga kabida, because of human rights violation, corruption issue, mga kabida. Ganun din yun. So baka humingi po ng technique o strategy ito hong si PBBM po, mga kabida, sa kanyang yumaong ama. Kaya siguro halos hindi na daw ito natutulog, mga kabida. Sabi po sa post po ni Congressman Kiko Barsaga, mga kabida. Alam niyo, mga kabida, ito hong si Claire Castro dapat mag-isip din. May mga bagay kasi na hindi ho kailangang isa publiko, May mga impormasyon na dapat i-keep ho, ni Undersecretary Claire Castro. Hindi ibig sabihin porque siya po ay tagapagsalita po ng Malacanang, mga kabida, kahit ano na lang pong impormasyon patungkol sa Pangulo ibibigay na lang po sa publiko, Ito hong kanyang statement, kung totoo man po ito, na hindi na halos natutulog ang Pangulo, mga kabida, dahil sa kakausap po sa kanyang ama. Dapat hindi po niya sinabi ito, Kasi posible hong magbumirang po ito, sa Pangulo, mga kabida. Nagbumirang nga Okay? Yun yung dapat pag-aralan po, mga kabida, ni Yusek Castro. Okay? Na hindi ho malagay po sa alanganin yung kanyang principal. Alright? Ito, malinaw po ito, mga kabida. Pinagtatawanan po dito, si Pangulong Marcos. Mantakin nyo, hindi na halos natutulog si PBBM because nakikipag-usap po sa kanyang ama, mga kabida. Yun palang tanong kung bakit umabot po sa point na hindi na natutulog halos ang Pangulo, mga kabida, sa kakausap po sa kanyang ama. Matindi na po yun. Diba? May ibig sabihin po yun, mga kabida. Diba? So, ganun lang po yun, sometimes may mga informations na we have to keep it na hindi ko kailangang ilabas sa publiko, mga kabida. Yun lang yung aking payo po kay Yusek Claire Castro. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.